Hollywood TV. Napunit ng nakakapagod na sigaw ng ambulansya ang mapayapang kalangitan ng hapon, umalangaw ang tunog ng mabilis na nagmamadaling mga footsteps sa sementadong daan sa labas ng Gonzales Mansion. Ang mga panic voices ay nagmumula sa kung saan-saan, habang ang stretcher ay huminto sa harap ng naghihintay na ambulansya at maingat na nagkarga sa loob. Naligaw ako sa gitna ng kaguluhan, habang nakahiga ako doon sa stretcher na mariing nakapikit, at ang aking kamalayan ay nag-anod pabalik-balik. Umarangkada ang sasakyan bago ito tuluyang umingay ng buhay, ilang sandali pa ay nagmamadali na ang ambulansya patungo sa pinakamalapit na ospital na may mga sirena na umaalingaw-ngaw na nag-uutos sa highway na maging clear upang ito ay mabilis na makadaan. Ang matitigas at kalyo na mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking kaliwang kamay, nagbibigay ito ng kaunting init na kailangan nito. Pinuno ng magiliw na kilos ang aking puso ng aliw. Kahit na wala akong nakikitang tao, nararamdaman ko ang presensya niya sa tabi ko, tinatawag ang pangalan ko, at paulit-ulit na may luhang tumulo sa kanyang pisngi. Papa, 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 paulit-ulit kong ibinubulong ang mga salita sa tuwing walang tigil na dumarating ang mga kirot ng sakit, para pahirapan ang aking katawan. Namuo ang malamig na pawis sa aking mga templo, maging ang aking damit ay basang-basa ng aking pawis. Kumakawala sa labi ko ang basag-basag na sigaw habang pinipilit kong patatagin ang aking paghinga. Ngunit nabigong gawin ito sa tuwing nag-aapoy ang matinding kirot sa ibabang bahagi ng aking likod, pagkatapos ay gumagalaw sa aking balakang at papasok sa aking tiyan na parang may pumipihit mula sa loob. Iniisip ko kung kailan titigil ang pahirap na sakit na ito dahil kung magpapatuloy ito, maaaring hindi ko alam kung kakayanin ko ang sakit. Isang madamdaming panalangin ang nagpakilos sa aking mga labi habang nagdarasal ako para sa kaligtasan ng aking anak. Kung pipiliin ng Diyos, hahayaan kong kunin ang aking buhay kapalit ng kanyang kaligtasan. Beatrix, Beatrix, nandito ako, hindi ka pababayaan ni Papa. Puno ng sakit at dalamhati ang kanyang tono. Humigpit ang mga daliri niya sa mga palad ko. Napahinga ako ng maluwag sa boses niya. Please be strong my child. Please, mamamatay ako sa sakit ng puso kapag nawala ka ulit. Napahikbi siya. Nakarating ang ambulansya sa ospital, at agad akong dinala sa operating room kung saan tinulungan ako ng isang nurse na magpalit ng isang hospital gown. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakahiga doon na paikot-ikot sa sakit, nawalan ako ng pagbilang ng oras. Ang aking mga labi ay patuloy na umaawit ng taimtim na dasal, at ito ay nagpatulo ng luha sa aking mga mata. Ang kaya kong ipagdasal ay maging maayos ang anak ko. Hindi ko kayang mabuhay kung mawala siya sa akin. Ang baby ko ang naging source of strength ko these past few months when I'm on the verge of giving up. Kung mawawala siya sa akin, malamang mawawala ang lahat ng katinuan ko at ang pagnanais na mabuhay din. Bumukas ang pinto. Mula sa malabo kong paningin, nakita ko ang dalawang doktor na nakabalot sa mga surgical outfit na lumabas mula sa pinto, na sumusunod sa likuran nila ay dalawang nurse upang tumulong sa panganganak, at bago sumara ang pinto sa operating room, dalawang additional staff ng ospital ang pumasok. Bukod sa akin, may kabuuang 6 na medical staff sa kwarto at pinalo lang ng kaba ang puso ko sa loob ng ribcage ko. 3 ay magiging maayos, ngunit 6 ay hindi ito masyadong marami maliban kung ako ay nasa kritikal na panganib. Will my baby be fine? Paos na bulong kong tanong at pinanood ang doktor na sinusuri ang vitals ko sa pagitan ng kalahating bukas na talukap ng mata. Nasa loob ka ng pinakamagandang ospital sa buong Cordova, Miss Gonzales. Wala kang dapat ikatakot. Ihahatid namin ang iyong sanggol sa pamamagitan ng C-section, mahina ang iyong puso at gumagaling na sugat sa iyong dibdib kaya hindi ka makapanganak ng natural. Huminga ng malalim na nakakapagpakalma, sinisiguro ko sa iyo, ang C-section ay ang pinakaligtas na paraan upang maipanganak ang iyong sanggol. Maayos na paliwanag ng obstetrician-gynecologist, at tumango naman ako bilang pag-unawa. Dumating sa aking paningin ang anesthesiologist. Ipinikit ko ang aking mga mata at kinagat ko ang ibabang labi ko nang mabilis niyang ibinaon ang hirenggilya sa aking laman. Hindi ko alam kung after effect ba ng anesthesia o napagod lang ako nang bigla akong nagroggy. Bumigat ang talukap ko hanggang sa hindi ko na ito mabuksan. Mama, tulala pa rin ako nang marinig ko ang malaanghel na boses ng bata na tinatawag ako. Ito ay napakalambot, at matamis na ang aking mga mata ay nagsimulang dumaloy sa hindi mapigilan na mga luha. Vienna, tawag ko sa pangalan niya, ngunit lumabas ito sa isang bulong na halos hindi marinig. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang pangalan niya, kumirot ang puso ko sa pananabik. I badly want to see her, but she's nowhere to be seen but I know she was there, watching me, guiding me.
Malapit na tayong magsama mama. I promise you, God is so good. He gave me a second chance to live. Ang malaanghel na boses ay bumulong malapit sa aking tenga na pumupuno sa aking puso ng init. Huminto ako sa pakikipaglaban para manatiling gising na hinahayaan akong lamunan ako ng umiikot na kadiliman. Ang tunog ay nawala sa aking background. Pagkatapos ay nagkaroon ng napakatinding kapayapaan mula sa loob ko nang sa wakas ay nahulog ako sa mga oras ng antok. Nagising ako sa nakakaalarmang tunog ng mga boses na umiiyak. Iminulat ko ang aking mga mata upang siyasatin ang kalituhan na nangyayari sa aking silid sa ospital. Ang aking mga daliri ay lumipad sa aking tiyan, ito ay ngayon ay patag, ngunit ang laman ay malambot pa rin mula sa mga sariwang tahi. Naroon ang obstetrician gynecologist na nakatayo sa tabi ng aking kama, nag-iikot, at sinusuri ako. Nang makita niyang gising ako, sinaklolohan niya ako at sinabihan akong humiga pagkatapos ng masakit na pagtatangka kong bumangon. My baby, where's my daughter? Sinabi ko ang mga salita ng malakas kaysa sa sinadya ko habang ang aking naghahanap na mga mata ay nanlilisik sa kanyang walang kibo na mukha. Please calm down, Miss Gonzalez. Sabi niya na halos napaiyak ako, matapos iwasan ang pagtatanong ko. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nakikita ang anak ko. Banta ko at binato ko siya ng matalim na punyal. Ito ay dapat na ang epekto ng operasyon na ginawa sa akin na nakakagulat na mainit ang ulo. Ang tunog ng isang malalim na hininga na kanyang ibinuga ay nagpalubog sa aking puso, at nang ang aking tingin ay bumagsak sa kanyang mapupulang mukha, I almost die. I'm sorry Miss Gonzalez pero hindi na humihinga ang baby mo nang kunin siya sa iyong sinapupunan. No, hindi totoo yan, nagsisinungaling ka. Napasigaw ako, ngunit ang mga salita ay dumating lamang bilang isang paos na bulong. Beatrix gumising ka, Beatrix gumising ka. Ang mahinang tunog ng aking mga luha ay dumating sa aking kamalayan, at ang desperadong boses ng isang lalaki na humila sa akin gising ay sumalubong sa aking mga tainga. Napabuntong hininga ako at bahagyang iminulat ang aking mga mata. Ang unang nakita ay ang pag-aalala sa mukha ni Alexander Gonzalez habang nakatingin sa akin. Where is my daughter? Please. Pinunasan ng masaganang luha ang pisngi ko. Habang hinihintay ko ang kanyang tugon ay inihanda ko na ang aking sarili mula sa nakakabagbag damdaming balita. Napangiti si Alexander Gonzalez, sumibol ang kahinahunan sa gilid ng kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Congratulations Beatrix, nanganak ka ng malusog na baby girl. May mga luha sa kanyang mga mata na kumikinang sa pagmamalaki. You're a brave and strong girl Beatrix. You made me the happiest grandfather today. Isang mainit na agos ng luha ang muling dumaloy sa aking mga pisngi, nang hindi ko na mapigilan ang mga emosyon, ay ang tahimik na luha ay napalitan ng mga hikbi na hindi ko napigilang yumanig sa aking mga balikat. Akala ko nawala na naman ako ng anak. Akala ko hindi ko na siya makikita. Akala ko magwawala na naman ako. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bulong ko sa pagitan ng mga hikbi habang si Alexander Gonzalez ay nakaakbay sa balikat ko. Bumukas ang pinto, pumasok ang isang nurse na may dalang isang umiiyak na baby sa kanyang mga bisig. Muntik na akong mapatalon sa kama, kung hindi dahil hawak pa rin ako ni Alexander. Ang mga sumunod na segundo ay ang pinakamatagal habang hinihintay kong makarating siya sa aking tabi. Nang sa wakas ay hinawakan ko ang aking daughter sa aking mga bisig, ay tumigil lang siya sa pag-iyak na para bang pakiramdam niya ay nasa mainit siyang yakap ng kanyang ina. Baby, Mom is here, bulong ko sa pagitan ng mga luha. Nanginginig ako habang niyuyugyug ko siya sa braso ko. Unti-unting gumuhit ang kanyang maliliit na labi sa isang ngiti at ito ay dumiretso sa aking puso. Isn't she adorable? Looked at those dimples on her cheeks. I wonder kung saan niya nakuha yun. Sabi ni Alexander na nakangiti mula tenga hanggang tenga. Para bang naintindihan ng baby ang ibig sabihin ng kanyang lolo, at flexed ulit nito ang kanyang malalalim na dimples para makita nila ito muli. Nagkatitigan kami sa sobrang pagkasindak, at hindi ko napigilan ang isang malambot na halik sa kanyang cute at nakataas na ilong. May naisip ka na bang pangalan para sa kanya? Tumango ako sa kanya nang hindi naalis ang tingin ko sa magandang anghel na nasa harapan ko. She gave me faith in the future, and made me believe in life again. At alam ko ang angkop na pangalan na mas magpapaganda sa seraphic creatures na ito. Her name would be Faith Viena Gonzalez, sagot ko, na pinahid ang luha sa mga pisngi ni Alexander. Salamat Panginoon sa pagbuhay sa anak ko. Umupo ako roon sa aking hospital bed, isang mapang-akit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi, habang ang aking mga mata ay nakatutok sa anghel na nakakulot sa kanyang maliit na kama, at payapang natutulog. Namumuo ang pag-ibig sa loob ko na nagpasikip sa dibdib ko, hanggang sa gusto na nitong sumabog sa sobrang emosyon. Hindi ako tumitigil sa pasasalamat sa Panginoon sa pagbuhay sa aking anak. Hindi ako naging ganito kasaya ngayon na para bang may natanggal na tinik sa dibdib ko.
Napaaga si Faith Viena, at tingnan mo kung gaano siya kalusog, na hindi na niya kailangang manatili sa incubator. Fresh at mamula-mula ang chubby niyang pisngi na parang namumukadkad na rosas, at ang manipis ngunit mahubog na mga labi nito ay parang curve sa ngiti kapag gising, at minsan kahit natutulog. Sinabi ng doktor na siya ay ipinanganak na malusog, at maaari namin siyang iuwi kapag pinayagan kami ng ospital na ma-discharge. Hindi ako maaaring maging mas masaya sa pamamagitan ng balita ng pag-uwi, na alam na ang lahat ay unti-unting bumabalik sa normal na bilis. Malalim ang iniisip ko nang biglang bumukas ang pinto, na lumabas mula rito ay si Elisa na may suot na maskara ng pag-aalala sa kanyang mga mata na puno ng luha. Nang makita niya akong nakaupo sa gilid ng kama, hindi napigilan ang mga luhang pinipigilan niya, at umagos ito sa makinis at porselana niyang pisngi. Inilapag niya ang basket na puno ng mga prutas sa tabi ng pinto, kung saan nakatayo ang isang water dispenser, at tumakbo sa akin habang tumulo ang luha sa namumula niyang pisngi. "You made us all worry. Akala ko hindi na kita makikita." Humihikbi siya sa balikat ko. Napukaw ang aking damdamin nang marinig ang pag-iyak niya para sa akin. Before I knew it ay humahagulgol na rin ako habang ginagantihan ko ang yakap niya ng may katumbas na init. Sinabi sa amin ng obstetrician gynecologist na muntik ka nang mamatay. Halos tumigil ang pagtibok ng mahina mong puso sa loob ng ilang minuto. Patuloy na umiiyak si Elisa habang ibinubuhos ang kanyang puso. Tahimik kong kinagat ang labi ko, habang patuloy na tumutulo ang mga luha sa pisngi ko. "Okay na ako Elisa," sabi ko nang tuluyan na siyang tumigil sa pagsasalita. "Kailangan nating tumigil sa pag-iyak bago magising si Faith Viena." Sa tunog ng pangalan ng aking daughter, umayos siya. Lumipad ang kanyang mga daliri sa kanyang pisngi at mabilis na pinunasan ang mga luhang nagpalabo sa kanyang paningin. "Paano ka maglalaho ng ganun lang nang walang paalam? Tinakot mo ako na hindi ako nakatulog kagabi." Sabi niya, parang nadaya ang ekspresyon niya, hindi umaalis sa akin ang tingin niya. "Dapat sinabi mo sa akin ang totoo." Napalitan ang boses niya sa isang pasaway na tono na ikinasakit ng puso ko sa guilt, dahil alam kong tama siya. "Kung sinabi ko ba sa iyo ang totoo, papayagan mo ba akong umalis?" Tanong ko kahit alam kong halatang sagot niya. Pinunasan ko ang luha mula sa aking mga mata gamit ang manggas ng aking hospital gown. "No, kasi natatakot akong may mangyari sa iyo." As expected, iyon ang narinig kong tugon mula sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako nag-abalang sabihin sa iyo. "Kung hindi mo pinanganak itong seraphic creatures, I swear, hindi kita mapapatawad." Sagot niya, ngunit sa pagkakataong ito ay nawala na ang mabagsik na boses. Unti-unti na siyang bumabalik sa dati niyang malambing na tono. Ang kanyang tingin ngayon ay nasa baby na nakahiga sa kanyang kama, walang pakialam sa mundo habang siya ay nasa kanyang mapayapang pagkakatulog. "Oh, tignan mo yang angel na yan. At ang ilong na yan, perfect diba?" Bulalas ni Elisa nang dumapo ang kanyang tingin sa baby na nakakapagtakang hindi gumalaw sa kanyang kama sa kabila ng kaguluhan. Ngumiti ako, ang matamis at walang pigil ng ngiti na iyon na nagpatingkad sa buong silid. Hindi ako makasang-ayon sa sinabi ng aking kaibigan. Tamang-tama ang ilong ni Faith Viena at iniisip ko kung saan niya nakuha iyon, hindi naman ganoon kataas ang ilong ko at siguradong hindi pin-8 to perfect na parang gawa ng isang artista. "She was so beautiful, Belle, I mean Beatrix." Excitement na bulalas ni Elisa, kumikinang ang mga mata sa pagkamangha habang patuloy itong nakatitig kay Faith Viena. "Pero hindi siya kamukha mo, Beatrix." Sinulyapan niya ako ng mabilis bago niya itinuon muli ang kanyang atensyon sa baby. Ang kanyang huling sinabi ay nagpagulong isip sa akin. Sa unang pagkakataon ay tinanong ko ang aking sarili kung ang aking daughter ay hindi kamukha ko at sino. "Oh, tingnan mo yang dimple na kaka-flex niya." Napangisi si Elisa nang mahuli niya ang ngiti ng baby sa kanyang pagtulog at lumabas ang malalalim na dimple sa kanyang malarosas na pisngi. "This angel was a charmer. You cute little thing. Namana mo siguro sa tatay mo ang charming features mo." Natigilan ako sa huling sinabi niya. Nang bigla niyang inilipat ang tingin niya sa akin, nahuli niya ang pagkalito na kumalat sa mukha ko. "I'm sorry, Beatrix. Hindi ko dapat sinabi ng malakas." Nanghihinayang sabi niya habang mabilis na lumapit sa akin na may pag-aalalang kumunot ang noo niya. "It's not your fault, Lisa. It's not your intention to offend me. It's just that Faith's father was such a huge enigma to me until now. I can't remember even the smallest detail about him." Huwag mong pilitin ang iyong sarili na bawiin ang iyong alaala, Beatrix. Bibigyan ka ng panahon ng sagot na hinahanap mo, isang araw na hindi mo inaasahan na darating ito, babalik ang iyong mga alaala. "Oo, naiintindihan ko si Elisa, pero hindi ko maalis sa isip ko ang ilang pagdududa. Kung may asawa nga ako, bakit hindi hanapin ako? O kung hindi, paano ako naging single mom? Hindi sa pinagsisisihan ko ang aking Faith. Sa katunayan, siya ang pinakamagandang nangyari sa akin. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang pagkakaroon niya."
Stop overthinking, okay? You will stress yourself and so the baby. Sinuklay ni Elisa gamit ang kanyang mga daliri ang nalalagas na buhok sa mukha ko. Siya ay tulad ng kapatid na babae na hindi ko kailanman nagkaroon. Siya ay napaka-sweet at napaka-amo. Binigyan niya ako ng pagmamahal ng walang pag-aalinlangan. Sinunod ko ang advice niya at inalis ko ang mga nakakaabala sa isip ko. Tama siya, ma-stress lang ako sa sobrang pag-iisip and so the baby. Nang makita niyang lumiwanag ang mukha ko, lumiwanag siya. Isang ngiti pagkatapos ay unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Napangiti din ako at nagpasalamat sa kanya. Bandang alauna nang magpaalam si Elisa. Pagkatapos niyang halikan ang kaliwang pisngi ko, dali-dali siyang tumakbo papunta sa pinto. Muntik na niyang makalimutan ang tutoring schedule niya. It totally slipped out of her mind since all she'd thinking was me. Not that I can blame her, it was her nature to care too much na minsan nakakalimutan niya ang sarili niya. Ingat, kumaway ako pabalik sa kanya, bago isinara ang pinto. Minsan pa nga ay nag-iisa ako, ngunit hindi lubos. Si Faith Viena ang kasama ko dito. Alam kong hindi ako mag-iisa o mag-iisa hanggat kasama ko siya. Bumukas ang pinto. Kailan ko lang naisip. Bumalik si Elisa matapos makalimutan ang isang bagay sa likod, lumabas si Alexander Gonzalez mula sa pintuan. May dala siyang fresh bouquet sa kanyang kamay. Nang makita niya akong nakatingin sa kanya, napangiti ang kanyang bibig, na nagpalukot sa gilid ng kanyang mga mata sa saya. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking ito ang aking ama. Sa likod ng cold-hearted facade, dati niyang niloloko ang lahat ay ang pinakamabait na lalaking nakita ko. For you my darling, sabi niya sabay abot ng bouquet ng fresh red roses sa akin. Thank you papa, tuwang-tuwang tugon ko, sabay kuhan ng mga bulaklak sa aking ilong. Ang matamis na nakakaakit na amoy ng mga rosas na tumatagos sa aking ilong ay halos napapikit ako. Nakaka-relax ang bango, kaya nagkaroon ako ng ganang humiga at makatulog. Lahat ng mga brothers mo ay nasa labas ng kwarto na nagtatalo kung sino ang mauunang pupunta dito. Hindi ko sila pinayagang pumunta dito ng sabay-sabay. Magiging masikip ang kwarto para sa kanilang 8. Isa pa, ayokong makagambala, ang sarap ng tulog ng anghel na ito. Nakatingin siya sa apo nang sabihin niya ang huling sinabi. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat, at hindi makapaniwalang tinitigan ko siya. Napakabait naman nilang dumating papa. Dapat hindi na sila nag-abala. We will be discharged from the hospital tomorrow. Ngumisi siya at umiling. Namumuo ang saya sa kanyang mga mata. Sinabi ko nga sa kanila. Hindi sila nakikinig. Hinayaan ko silang sumama sa akin, dahil hindi nila mapigilan ang kanilang excitement na makita ka, at ang little girl na ito. Papa, pwede ba tayong mag-usap saglit? Huminga siya ng malalim, at mahabang hininga bago nagpatuloy. Tungkol ba ito sa hotel project sa tabing dagat? Bakas sa mga mata niya ang pag-aalala habang nakatingin sa akin. Ngayong alam na niya ang intensyon ko, I couldn't make a retreating step backward. Tumango ako bilang confirmation. Alam kong hindi ito ang perpektong timing para pag-usapan ang negosyo sa loob ng ospital, ngunit hindi ko may pahinga ang aking isip maliban kung tapat akong magsalita tungkol sa aking mga concerns. Sure darling, I know it's important to you. Let's talk about it now. Sa wakas ay sinabi niya. At dito na po, nagtatapos ang part 16 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.